Okay, ito mga kabadyads, no? So magandang araw muli sa ating lahat. No? So meron tayo dito isang problema na budget sorry, new model to. No? So yung facelift edition. So ito, pinabalik ko na sa kasa at sinabi ko sa kanya na baka warranty pa. No? So pakinggan nyo yung tunog ng kanyang makina. No? 9 months years old lang to, 17,000 kilometer odo. No? So ayan mga kabadyads. Kasama pa yung tao doon eh. Okay, ayan mga kabadyads, no? So, gaya na nasabi ko sa inyo kanina na ito ipinabalik ko sa marketing, no? Dahil sabi ko sa kanya na baka makovered pa ng warranty dahil 9 months pa lang, no? Yung kanyang unit. So, ang hatol ko connecting rod ng papalitan. So, yun ang hatol ko. Sabi sa kanya sa marketing, wala nang warranty at ang kailangan lang daw palitan ay yung side bearing o yung crankshaft bearing, no. So sa akin ang hatol ko ay yung connecting rod, no. So ibababa ko ang makina nito at i-check natin kung tama ba yung aking hinala o hatol, no. So ayan mga kabadyads, siyempre kapag medyo mahaba na experience mo sa mga ganitong tunog pa lang ng makina, dapat alam mo na yung mga ganitong tunog pa lang, no. So ayan mga kabadyads, no, babakin natin ang makina nito para malaman din natin kung ano yung problema. Pero sa akin, sa palagay ko, connecting rod, no. So ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads, no. Sisimulan ko nang buksan yung makina nitong ating Bajaj RA. No, sa Bajaj RA, kapag ka ganitong connecting rod lang ang ating papalitan, so pagka ganito kabata pa yung unit, so hindi na natin kailangan ibaba lahat, no. So pwedeng dukot na lang to, no. Pwedeng hindi na natin ibaba yung kanyang differential para menos din tayo sa oras at sa gawa, no. So ayan mga kabadyads. So umpisahan ko nang buksan yung kanyang makina o unti-unti na natin. So para mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging sira niya, no. So ayan mga kabadyads. Ang hatol ko dito connecting rod ang ating papalitan, no. So ang hatol ng marketing crankshaft bearing o yung side bearing niya, no. So yun yung bearing na dalawang malaki sa sigunyal, yun yung hatol nila. So sa akin connecting rod, no. Ayan mga kabadyads. So ayan mga kabadyads, no. So ang kwento nga pala nito kaya nawalan ng warranty siya dun sa marketing na kinuha niya. Unang-una, wala siyang record ng pag-change oil dun sa marketing, no. Kaya pag kayo kukuha ng bagong unit, no, so ugaliin nyo na doon muna kayo magpapa-change oil sa marketing para magkaroon kayo ng record na nag-change oil kayo sa kanila. At para pagka ganito nagkaroon ng problema ang inyong unit o sa makina, mabibigyan kayo ng warranty. Kapag ka ganitong issue na wala silang record o wala kayong record na nagpapagawa kayo, nagpapa-change oil sa marketing, nawawalan kayo ng warranty, no. So kagaya nito ni customer, no. So pinabalik ko to dun sa marketing, ganun nga ang naging usapan nila. Dahil sa wala siyang record sa pag-change oil at yung warranty book niya walang bawas kahit isa. So nawalan siya ng warranty, no. So kaya dito na niya dinala sa akin at dito na niya rin ipapa-overhaul, no. So ayan mga kabadyads. So yun yung simpleng tips ko sa inyo kapag kayo kukuha ng unit, ubusin nyo muna yung booklet nyo ng service, pre-service, no. So para meron kayong record sa inyong marketing na kinuhaan. Para pagka nagkaroon kayo ng problema sa makina at under warranty, wawarantihan yan. Walang hindi. So ayan mga kabadyads.
Okay, yan mga kabadyans, no, malapit na nating makuha yung ating tinatarget na connecting rod, no, yung sigunyal. So ganito yung technique ko kapag connecting rod lang ang problema. So hindi ko na binababa lahat ng makina, no. So dinudukot ko na lang yan. Dito ko na lang siya binabaak sa ibabaw at hindi ko na binababa yung differential, no. So para menos tayo sa oras at sa trabaho. So ayan mga kabadyans. Pagka ganitong kabata pa ang unit, so pwede na naman gawin yan dahil wala pa masyadong problema yan. So ayan mga kabadyans, malapit na nating mabaak yung makina, no. So ayan mga kabadyans, na hindi natin ibinababa yung kanyang differential. Okay, ayan mga kabadyans, no. Kung naririnig nyo yung lagatok ng connecting rod, so ayan yung kanyang naging diferensya, no. So pagka nagkaroon ng tama ang connecting rod, syempre nadadamay itong cylinder block. So nagkakaroon ng gas-gas yan. Pero kapag hindi pa naman natatagalan at hindi pa masyadong nagamit, so ayan, medyo mababaw lang yung kanyang tama. So kaya lang kapag hindi nyo papalitan tong block nito, mag-uubos na lang yan o sisingaw na yung ring at mag-ano na yan, magbabawas ng langis. So ayan, ipe-press na natin yung sigunyal, no. Tatanggalan muna natin ang bearing at ipe-press na natin yung connecting rod, no, yung kanyang crankshaft. So ipapakita ko sa inyo kung mamaya kung ano yung naging diferensya, kung alin yung naging tama niya, no. So ayan mga ka-bajads. So kapag dito sa aking shop, so ako na rin na nagpe-press ng mga ganito. Kasi may press machine naman ako at napag-aralan ko din yung machinist, no. So ayan mga kabajads, kaya ako na rin na nagpe-press niyan. Okay, ayan mga kabajads, no, natanggal na natin yung mismong connecting rod. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging tama. So ayan mga kabajads, no, kung mapapansin nyo, merong gaspang yung pinaka upper niya, no. So ayan, no, kung mapapansin nyo, yan yung naging diferensya niya, kaya umiingay siya, no mga kabajads. Yan yung pinaka naging tama niya, no. So dapat makinis na makinis yan. So ang tendency nito mga kabajads, yung mga ginagamit niyan langis, no. So malamang sa malamang na nagkukulang na siya sa langis o possible dun sa langis na ginagamit niya, no. So kaya nagkakatama to. Ayan mga kabajads. Pero number one yan yung nagkukulang sa langis ang ating makina, kaya nagkakaroon ng tama ang ganitong connecting rod. So ito yung bagong connecting rod at siyempre kapag tayo nagpalit ng connecting rod, hindi maiwasan na palitan na rin natin ng bearing dahil kumakalog yan once na ikinalas natin. So much better na palitan na rin natin ng dalawang side bearing. Tapos ito yung bagong connecting rod, no. Ipapakita ko sa inyo yung diferensya, no. So kung mapapansin nyo yan mga kabajads, no, bawat sulok niyang connecting rod na yan makinis na makinis, no. So yun yung naging problema niya mga kabajads. So ayan yung bagong connecting rod, no. So walang katama-tama yan. Kinis na kinis yan mga kabajads. So itong luma, ayan mga kabajads, no, talagang malaki na naging tama nung rod. So yan, kaya umiingay siya. So yan yung naging diferensya. So tama yung ating hinala na connecting rod ang dapat natin palitan, no. So ayan mga kabajads, ipe-press na uli natin, ipe-press in na natin, bubuuhin na natin uli yung kanyang crankshaft, no. So ayan mga kabajads.
Okay, mga kabadyats, no, okay na yung kanyang crankshaft, no. So sa pagbubuo nga pala nitong crankshaft ay may tamang alignment to, no, hindi basta-basta din mga kabadyats. So mamaya bubuuin ko na yung makina, so hindi ko na ipapakita yung pagbubuo. Yung medyo top na lang para mamaya papaanda rin natin at ipaparinig ko sa inyo kung ano yung naging diferensya nung kung ano yung pagkakaiba ng tunog kanina at saka yung bagong palitang connecting rod, no. So ayan mga kabadyats. Okay, mga kabadyats, no, buo na yung makina, no. So ayan ang odometer niya, 17,557 ang odo, no. So napakabata pa nung makina niya, no. 9 months, no. 9 months old. So papaanda rin na natin 'to mga kabadyats. So ayan mga kabadyats, no, pino na yung tunog ng kanyang makina, no. Hindi kagaya kanina na akala mo may ginigiling sa loob ng makina niya, no? So ayan mga kabadyats yung tips ko sa inyo.